Assalamualaikum. I am the last reporter of the chapter 21, which is the exile in the Pitan. So, the first slide, ito yung continuation ng poem ni Jose Rizal na ang title is My Retreat. So, sa unang part, parang sinasabi niya na may mga bagay sa kanya, yung tunay niyang feeling at inner world na tinatago niya sa ibang tao. So, may sinabi siya dito na una ay to hide from mankind the word in me shown. So, means gusto niyang itago yung deep emotions niya kasi hindi lahat may intindihan ng iba. So, about the memories and loved ones. So, dito naman sinasabi niya na kahit nag-iisa siya, nabubuhay siya sa alaala ng mga taong mahal niya. So, may mga taong iniwan siya, forsaken, may mga taong naman na namatay by death are left. So, pero ngayon, parang tinanggap niya na lahat. Hindi na mahalaga kung paano sila nawala kasi dala pa rin niya yung mga memories nila. So meaning hindi nawawala yung nakaraan or it is part of ito yung part ng buhay niya. So about naman sa next paragraph naman, ito naman yung about sa friends and fate. So dito naman may sinasabi siyang friend na lagi niyang kasama. So ito yung hindi lang ito literal na tao, pero itong fate or pananampalataya, the inner strength or lakas ng loob or even memory ng loved ones. So kahit malungkot siya at mag-isa sa kanyang hut or sa bahay sa exile, may something na nagbibigay sa kanya ng lakas. So kahit gabi, kahit tahimik, at parang may presence pa rin na nagbabantay at nagdadasal para sa kanya. So the second slide is yung unang stanza, that faith I keep. So sinasabi niya na kahit nahihirapan siya, pinangahawakan pa rin niya yung faith or yung pananampalataya. So umaasa siya na darating yung araw na yung word niya na idea prevails over might. So kumaga mananalo ang tama at ang katotohanan, hindi lang ang lakas or ang kapangyarihan lang. So kahit maraming laban, gulo at kamatayan are fray and death, naniniwala siya na may darating na mas magandang future. So someday may ibang tao or next generations magse-celebrate ng tagumpay ng tama or the triumph of right. So mas masaya kaysa sa kanya ngayon. So the second stanza is dito yung naaalala niya ang kanyang kabataan at yung word na I see the sky low. I see the sky low. So parang nakikita niya ulit yung ganda ng mundo. Then the first dear illusions. Ito yung mga pangarap niya noon, innocence, dreams. So kahit matanda na siya or pagod na siya, nararamdaman pa rin niya yung parehong hangin and yung fire ng fashion energy ng kabataan. But now medyo halo na siya ng confusion at reality. Meaning hindi nawawala yung feelings ng youth pero mas complicated na ngayon. So long for homeland and love. So ito na yung the third stanza. So dito mas emotions or sinasabi niya na yung hangin yung hangin na nararamdaman niya ngayon baka dumaan din sa kanyang sariling bayan. So parang connection niya yun sa Philippines kahit na malayo siya. Then the size that love being. So iniisip niya na baka yung hangin din ang magdala ng mensahe mula sa taong mahal niya. So meaning kahit na malayo siya, umaasa siya na somehow may connection pa rin siya sa kanyang minamahal at sa kanyang bayan. So ito naman yung next slide. The first stanza is sinabi niya na to see the same moon.
So, sinasabi niya na kahit na nasa ibang place siya, pareho pa rin or same pa rin yung buwan na nakikita niya. Ito yung buwan na nakita rin niya noon sa sariling bayan. So, dahil dito, mabalik ang kanyang memories. At ito na yung sabi niya na, trust we swore. Ito yung mga pangakong ginawa nila ng taong mahal niya. Field, power, seashore. Ito yung mga lugar kung saan sila nagkasama. So, next is silence and sighs. So, ito yung mga tahimik pero meaningful na moments. May mga feelings na kahit walang salita. Meaning, in a simple thing, yung tong buwan na nag-trigger ng malalim na alaala ng pagmamahal. So, the second stanza is a butterfly seeking the flowers. So, kino-compare niya ang sarili niya sa isang butterfly kung saan naghahanap ng ganda at yung flowers, light na gusto niyang mag-explore sa mundo. So, when he was a child, iniwan niya ang home at ang love. Naglakbay siya sa ibang bansa. Wala siyang takot or doubt noon. Yung sabi niya na free from doubt of afraid. So, carefree siya. Walang iniisip na problem. And, at sinabi niya na brightest days. So, brightest days niya ay yung panahon na yun sa ibang lugar. Next part is, ito naman yung sinasabi na the speaker compares himself to a weak or tired languishing bird na gusto nang bumalik sa kanyang tahanan or sa pamilya niya at sa taong mahal niya. So, meaning, pagod na siya sa paglalakbay or paghihirap at hinahanap niya na yung comfort at peace ng home. So, but, biglang may dumating na malakas na bagyo. Yun yung fierce tempest. Kumaga hindi ito literal na bagyo lang. Symbol siya ng malaking problem or tragedya sa buhay niya. Dahil dito, parang nasira ang kanyang taktak. Meaning, nawalan siya ng kakayahan na bumalik or magpatuloy. Then, ang mas masakit pa ay na sinabi niya na no home remain. Parang wala na siyang mabalikan. Then, my trust sold to others. Yung mga taong pinagkakatiwalaan niya, pero tinrider siya. Then, wrecks round me burn. Ito naman yung lahat ng nasa paligid niya ay parang nasisira or nawawala. Then, sa next part ay sinabi niya na siya ay ipinatapon or exile mula sa kanyang minamahal na bayan. Wala siyang malinaw na future. My future all dark at wala siyang natakbuhan or masilungan. Pero kahit ganun, may naiwan para sa kanya, which is ito yung kanyang mga pangarap, dark dreams at paniniwala ng kabataan na the fates of youth. Then ito na lang yung kanyang parang pinangahawakan na mga alaala at ang pag-asa na kahit nasaktan siya, totoo at sincere pa rin ang kanyang damdamin. Slide is in the first lines, the speaker is talking to his dreams or hopes. So sinasabi niya na hindi na sila tulad ng dati. Hindi na sila masaya, lively at full of life. Parang nagbago na ang lahat dahil sa mga pinagdaanan niya. Then do you hold out hopes of undying rewards? So tinatanong niya kung may pag-asa pa ba na magandang kapalit ang lahat ng paghihirap. Father, I found you. Pati ang kanyang mga pangarap ay parang nalulungkot na rin. Kahit ganun, still sincere or totoo pa rin ang kanyang paniniwala. Pero kita na ang pagod at sakit sa kanya. So the next part is sinasabi niya na yung kanyang mga pangarap ay tumutulong pa rin para mapagaan ang lungkot niya. So pinapaalala nito yung mga masayang panahon ng kabataan kung saan simple at puno ng hope ang buhay. Then something interesting na sinabi niya na, so I thank you, O storm. So nagpapasalamat siya sa bagyo
which is yung problema sa buhay niya. So, bakit? Kasi nga, nagpapasalamat siya kasi ito yung nagpatigil sa kanyang wild flight, parang ang pagiging padalos-dalos or carefree noon. And then bumalik siya sa kanyang pinanggalingan. So meaning minsan ang mga problem ang nagbabalik sa atin sa kung sino talaga tayo. Then sa last part naman ay nagkaroon ng shift sa mood, or may peaceful na. So inilalarawan niya na ang isang place, which is beach na may malambot na buhangin, bundok na luntian, tahimik na gubat. Dito niya natagpuan ang home, or hindi lang ang physical na bahay, kundi emotional peace. Then rest for the weary brain, pahinga sa pag-iisip, the silence to my sorrow, katahimikan para sa kanyang lungkot. So in simple meaning or summary, the speaker realizes that even though his dreams are no longer as joyful as before, they still help him survive. The hardships or storm actually help him return to his true self. In the end, he finds peace and healing in a quiet, natural place away from pain. So, the next is, ito naman ay, si Jose Rizal ay nakaranas ng matinding lungkot habang siya ay nasa exile sa dapitan. So, every night, lalo na pagkatapos ng kanyang trabaho, iniisip niya na ang kanyang pamilya, mga kaibigan sa ibang bansa, at masayang niyang buhay noon sa Europa and Calamba. So, dahil dito, nakakaramdam siya ng matinding pangungulila. So, masalo pang sumakit ang kanyang damdamin nang mamatay si Leonor Rivera noong August 28, 1893. Dahil siya ang kanyang dating minamahal at nagiwan ito ng malaking puwang sa kanyang puso. So, dahil sa kanyang kalungkutan, kailangan ni Rizal ng isang taong makakasama at makakapagpasaya sa kanya. So, sa tamang panahon dumating na si Josephine Bracken sa dapitan, at siya ang naging liwanag sa buhay ni Rizal. So, isa siyang 18 years old na Irish girl na pinanganak sa Hong Kong noong October 3, 1873, and then namatay ang kanyang ina noong siya ay ipinanganak. So, kaya siya ay inampon ng isang American engineer na si Mr. Taufer na kalaunan ay nabulag. So, si Josephine ay inilalarawan bilang maganda, simple at may masayang personality. Kaya nakatulong siya upang mamayasan ng lungkot ni Rizal at maging mahalagang kasama niya sa kanyang panahon ng pag-iisip. So, ang pagdating ni Josephine Bracken sa dapitan noong February 1895 ay naging isang mahalagang bahagi ng buhay ito ni Jose Rizal habang siya ay nag-exile doon. So, kasama niya ang isang bulag na lalaki na si George Taufer at ang isang Pilipina na si Manuela Orlac. So, galing sila sa Hong Kong papuntang dapitan para magpagamot. So, dahil kilala si Rizal bilang magaling na eyes surgeon, kahit sa ibang bansa, may dala rin silang introduction mula kay Julio Lorente. Ito yung kaibigan ni Jose Rizal, kaya agad silang tinanggap. So, habang nasa dapitan ay unti-unting nahulog ang loob ni Jose Rizal at Josephine sa isa't isa. So, gusto na sana nilang magpakasal, pero hindi ito pinayagan ni Father Pablo Castells Obach or the Father Obach hanggat walang pahintulot mula sa Bishop ng Cebu. So, dahil dito na-delay ang plano nilang kasal. So, naging komplikado ang situation nang malaman ni Taufer ang balak nilang magpakasal. Nagalit siya ng sobra kasi ayaw niyang mawala si Josephine sa kanya. So, sa sobrang emotions, tinang kanyang magpakamatay gamit ang razor. Pero mabilis na nakarespond si Rizal at napigilan siya. So, para maiwasan ang mas malaking gulo, napilitan si Josephine na sumama muna kay Taufer papuntang Manila. So, hindi rin natuloy ang pagpapanggamot ni Taufer dahil ang sakit niya ay hindi na kayang gamutin. So, overall, nakikita dito na kahit sa gitna ng pag-ibig ni Rizal at Josephine, maraming pagsubok ang dumating mula sa relihiyon, sa ibang tao,
at sa situation na nagpapakita kung gaano mahirap ang kanilang relasyon noong panahon ng kanyang exile. Tapos ang nangyaring gulo, si George Taufer ay bumalik mag-isa sa Hong Kong, habang si Josephine Bracken naman ay nanatili muna sa Manila kasama ang family ni Jose Rizal. So hindi nagtagal, bumalik din si Josephine sa dapitan upang makasama si Rizal. So dahil wala pa rin pari na pumapayag na itasal sila, gumawa sila ng sariling paraan. Nag-holding hands sila at ipinuring ang kanilang sarili bilang mag-asawa sa harap ng Diyos. So para sa kanila, sapat na ang kanilang pagmamahalan at paniniwala kahit walang formal na seremonya. So, pero hindi ito nagustuhan ni Father Pablo Festus Obach, at marami rin chismis ang kumalat sa dapitan tungkol sa kanilang pagsasama. So kahit may mga puna at intriga mula sa mga tao, naging masaya naman ang buhay ni Rizal at Josephine sa dapitan. Sa mga liham ni Rizal sa kanyang family, madalas niyang pinupuri si Josephine at pinapakita kung gaano siya kasaya. Hindi na niya nararamdaman ang lungkot na dati niyang dinadala. So, dahil kay Josephine, naging parang isang tahimik at masayang tahanan ang dapitan para kay Rizal. Isang lugar kung saan nakahanap siya ng kapayapaan at pagmamahal kahit siya ay nasa exile. Ito nang isinulat si Jose Rizal para kay Josephine Bracken. Ito ay pagpapakita ng kanyang malalim na pagmamahal at pag-aalala para sa kanya. Sa simpleng salita, parang sinabi ni Rizal na si Josephine ay dumating sa kanyang buhay na parang isang ibon na naghahanap ng tahanan, lost, at naghahanap ng lugar kung saan siya mapapabilang. So nakita ni Rizal ang sarili niya sa bilang tahanan na iyon. So sa part na binanggit ang paglipad papuntang Japan, China o Shanghai, pinapakita nito na kahit saan man punta si Josephine sa hinaharap, tanggap ni Rizal na maaaring magkalayo sila. Pero kahit na nang hinihiling niya na huwag siyang kalimutan. So meaning kahit magbago ang situation or malayo sila ng landas, nandyan pa rin ang puso niya na nagmamahal at naghihintay. Noong early part ng 1896, sobrang saya ni Jose Rizal dahil buntis si Josephine Bracken. Para sa kanya, parang bagong simula iyon, isang pamilya at mas masayang buhay kahit siya ay nasa exile sa dapitan. So, pero biglang napalitan ng lungkot ang saya ng nagbiro si Rizal kay Josephine at natakot siya ng sobra na naging dahilan ng premature birth ng kanilang baby. So, ipinanganak ang sanggol na lalaki sa 8 buwan, pero sa kasamang palad, nabuhay lamang ito ng 3 oras. Pinangalanan nila itong Francisco bilang paglala sa ama ni Rizal. Ang pagkawala ng kanyang anak ay isang napakasakit na karanasan para sa kanya. So, habang nagluluksa si Rizal sa pagkawala ng kanyang anak, unti-unti namang umiinit ang situation sa Pilipinas. Parang may paparating na malaking pagbabago, ang revolutions. So si Andres Bonifacio, nakilala bilang Great Plebeian, ay nagsimulang mag-organize ng isang lihim na kilusan laban sa mga Kastila. So itinatag niya ang katipunan noong July 7, 1892 at patuloy itong lumalakas habang dumarami ang mga taong sumusuporta. So sa madaling salita, habang si Rizal ay dumadaan sa personal na sakit at pagkawala, ang buong bansa naman ay papunta sa isang malaking laban para sa kalayaan. So pinapakita nito na kahit may sariling pinagdadaanan ang isang tao, bahagi pa rin siya ng mas malaking kasaysayan na nagaganap sa paligid niya. Noong May 2, 1896, nagkaroon ng liham na pagpupulong ang katipunan sa isang lugar na tinatawag na Bitugang Manok, malapit sa Pasig. So sa meeting na ito, napili si Fio Valenzuela bilang emissary o subo na papunta sa dapitan. So ang kanyang mission ay kausapin si Rizal at ipaalam ang plano ng katipunan na magsimula sa isang revolution para sa kalayaan ng bansa. So noong June 15, umalis si Valenzuela mula sa Manila sakay ng steamer ng Danus para hindi mahalata ang tunay niyang pakay. So gumawa siya ng cover story na isinaman niya ang isang bulag na lalaki na si Raimundo Mata at isang guide na kunwari ay pupunta sila kay Rizal para humingi ng medical advice. Dahil kilala si Rizal bilang mahusay na doktor, lalo na sa mata, naging kapaniwala ang kanilang dahilan. So, madaling salita, hindi lang basta ang pagbisita ng ni Valenzuela, isa itong lihim na mission na may malaking effect.
sa kasaysayan. So ipinapakita nito kung gaano kaingat at katalino ang mga Katipunero sa pagpaplano, kaya kailangan nilang itago ang kanilang tunay na layunin habang naghahanda sa paparating na revolution. Noong June 21, 1896, dumating si Pio Valenzuela sa dapitan at mainit siyang tanggap ni Jose Rizal. Habang sila ay naghahaponan, nagkaroon sila ng seryosong usapan sa hardin. Doon ibinahagi ni Valenzuela ang plano ng Katipunan na magsimula ng revolution laban sa mga Kastila at hinihingi ang suporta ni Rizal. Pero hindi sumangayon si Rizal sa planong ito ni Andres Bonifacio. Para sa kanya, masyado pang maaga or premature ang pagsisimula ng isang madugong revolution. So, may dalawang pangunahing dahilan siya. Ito yung una na naniniwala siya na hindi pa handa ang mga Pilipino para sa ganitong laban. Yung pangalawa naman, kulang pa daw sa armas at pondo ang mga revolusyonaryo, kaya mahihirapan silang magtagumpay. So ayaw niyang magsimula ng laban na hindi pa handa kasi baka mas maraming buhay ang masayang. So bukod pa rito, itinanggi din ni Rizal ang planong Katipunan na iligtas siya mula sa dapitan. Pinakita niya na ang kanyang prinsipyo at realidad ay integridad dahil nagbigay siya ng salita sa mga otoridad ng Espanya na ayaw niya itong sirain. So, para kay Rizal, mahalaga ang pagtupad sa pangako kahit pa may pagkakataon siyang makatakas. Kung siya kontakin ng Katipunan, may ibang plano na si Jose Rizal para makatulong. So, gusto niyang maging military doctor sa Cuba. So, noong panahon iyon, may revolution din sa Cuba at kulang na kulang ang mga doktor na mag-aalaga sa mga sugatan. So, mapasundalo man or civilian. So, si Ferdinand Blumentritt ang nagbalita kay Rizal tungkol sa hirap ng kalagayan doon at nag-advise na mag-volunteer siya bilang army cessation. So, dahil dito, sumulat si Rizal kay Ramon Blanco noong December 17, 1895 na nag-aalok ng kanyang service bilang doktor sa Cuba. So, ipinapakita nito na kahit nasa exile siya, gusto pa rin niyang makatulong sa kapwa-tao gamit ang kanyang profession. So, hindi siya motivated na politika lang, kundi ng humanitarian purpose, tumutulong sa mga nangangailangan. So, pero lumipas ang mga buwan at wala siyang natanggap na sagot mula sa pamahalaan ng Malacanang Palace na noon ay sentro ng pamahalang Kastila. Dahil dito nawalan siya ng pag-asa na maaproban ang kanyang alok. Sa madaling salita, kahit may mabuti siyang intention, hindi agad dito pinansin ng government. Ipinapakita nito kung gaano kahirap ang situation na ni Rizal. Gusto niyang makatulong sa mas malaking paraan pero limit siya dahil sa kanyang kalagayan bilang exile. Isang inaasang balita kay Jose Rizal habang siya ay nasa dapitan. Noong July 30, 1896, natanggap niya ang liham mula kay Ramon Blanco noong July 12 na nagsasabing tinanggap na ang kanyang alok na maging military doctor sa Cuba. Ayon sa lihim, bibigyan siya ng pass para makapunta sa Manila at mula doon ay papayagan siyang bumiyahe papuntang Spain kung saan siya ay iaasang bilang bahagi ng medical corps ng hukbo na papunta sa Cuba. So, sobrang saya ni Rizal na natanggap niya ang balita ito. Para sa kanya, ito ay symbol ng kalayaan. At after na mahabang panahon ng exile, nag-chance na ulit siyang makapaglakbay at makabalik sa mas malapit na mundo, lalo na sa Europe. So, hindi lang ito simpleng pag-alis, parang panibagong simula ito sa kanyang buhay. Dahil sa kanyang excitement at ang daming isinulat niya ang tulang El Canto del Viajero or The Song of the Travel na magpapakita ng kanyang saya, pag-asa at readiness na harapin muli ang paglalakbay. So, yung parang ganito yung ibig sabihin niya, like finally, after all the waiting and struggles, nagbigyan si Rizal ng chance na makalaya at magpatuloy sa kanyang mission bilang isang doktor. Pinapakita nito na kahit maraming hadlang sa buhay niya, hindi siya nawala ng pag-asa at sa tamang panahon dumating din ang pagkakataon na matagal niya lang hinihintay. Ito lang The Song of the Traveler ni Jose Rizal ay nagpapakita ng malalim na niyang damdamin bilang isang taong lagi naglalakbay at malayo sa sariling bayan. Sa unang bahagi, inahalin tulad niya ang sarili sa isang tuyong dahon na tinatangay ng hangin kung saan saan. Ibig sabihin, pakiramdam niya ay wala siyang permanenteng lugar o tahanan.
para siyang taong pag-alagala, walang kasiguraduhan. Minsan pakiramdam niya ay parang nawawala ang sense of belonging, love at pagiging bahagi ng isang bansa. So sa sumunod na bahagi naman ay binanggit niya na ang fortune o kapalaran na parang niloloko siya at pilitin niyang abutin ng mga magandang kapalaran, parang lagi itong lumalayo, pero kahit ganun hindi pa rin siya sumusuko. Patuloy pa rin siyang naglalakbay at umaasa na ipinapakita nito ang kanyang determination at maraming disappointment. So sa last parts, makikita na kahit saan siya mapunta from east to west, hindi niya nakakalimutan ang mga mahal niya sa buhay. Madalas niyang maalala na ang kanilang mukha at napangarap niya na darating din ang araw na makakahanap siya ng kapayapaan at pahinga. Itong daragdag ng tula na ngayon mas lalong malinaw na ang damdamin niya sa Rizal bilang isang pilgrim o manlalakbay na malayo sa kanyang bayan at sa mga mahal niya sa buhay. Sinasabi niya na maaaring italaga sa kanya ng pagkakataon ng isang libingan sa disyerto, isang lugar na tahimik at malayo, at doon na lamang siya magkakaroon ng kapayapaan. So ngunit kahit ganoon, madali siyang makakalimutan ng mundo at pati ng sariling bansa. So pinapakita nito ang pakiramdam ng kalungkutan at pagiging overlooked, na kahit bayani siya, may mga panahon na nag-iisa siya, iniisip ng iba. Binanggit din niya sa Rizal na madalas ang mga manlalakbay na tulad niya ay naiingit ng iba, na parang lumilipad sa paligid ng mundo na parang seagull. Ngunit kaunti lamang ang nakakaintindi ng tunay ng kalungkutan, ang lungkot na dulot ng kakulangan sa pagmamahal at pagmamalasakit sa kanyang paligid. So, pinapakita niya na ang malungkot na realidad ng pagbalik sa tahanan ay naharap. Kahit pumalik siya sa mga mahal niya, wala na siyang makikita kundi niyabe at mga guho, simbolo ng pagkawala at paglipas ng oras. So, ang ashes of love at tomb of esperance ay nagpapahiwatig ng pagkawala ng mga minamahal at alaala na hindi na mababago. Sa last part ng tula ni Rizal, kita ang matinding damdamin ng pagka-estranghero at kalungkutan ng isang manlalakbay na malayo sa sariling bayan. Ulit-ulit niyang sinabing, "Pilgrim begun, no return more hereafter," na nagpapahiwatig ng pakiramdam niya hindi na siya kabilang sa lugar kung saan siya ipinanganak. Parang wala na siyang tunay na tahanan. Yung pinapakita rin dito na ang contrast sa ibang tao, habang ang iba ay nagdiriwang at nagmamahalan, siya ay patuloy na naglalakbay dahil ang lungkot at pagdurusa. Dahil kahit may mga taong umiiyak para sa kanya noon, unti-unti nang natuyo ang mga luha. Parang sinasabi na ang mundo ay mabilis kalimot sa kalungkutan ng tao. Sa huli, nakikita niya na ang loud love, the word at the sorrows of man. So ang mundo ay patuloy sa saya habang ang kanyang sariling paghihirap ay hindi pinapansin. So, noong July 31, 1896, natapos ang 4 na taong exile ni Rizal sa dapitan ng steamer na Espanya. So, kasama niya si Josephine Bracken, kanyang kapatid na si Narcisa Rizal, ang anak ni Narcisa na si Angelica, 3 pamangkin at 6 na tapat niyang estudyante. So, samantala, ang nandoon ng buong komunidad ng dapitan, maliit man o matanda, upang paalam sa kanilang minamahal na doktor at guro. So, marami ang umiiyak habang unti-unti lumalayo ang steamer, lalo na ang mga estudyanteng hindi kayang sumama sa Manila dahil sa kahirapan. So, ang tagpong ito ay puno ng damdamin, pasasalamat, lungkot at pagmamahal sa isang taong nag-alay ng kanyang buhay sa pagtuturo, paggamot at paglilingkod sa kanila. So, ang biyahe ni Jose Rizal papuntang Manila ay naging maginhawa at kaaya-aya sa Dumaguete. Siya ay naging espesyal na pauna ang panauhin sa isang hapunan na inihanda ni Judge Herrero Regidor, ang dating kaklase niya. At ipinapakita nito na kahit nasa biyahe palagi siyang tinatangi at iginagalang ng mga tao sa kanyang paligid. So sa Cebu, nakatulong si Rizal sa isang practical na paraan. Ginawa niya ang successful alteration sa mata ng isang negosyanteng cross-eyed. Nang tanungin niya kung kasal na ang pasyente, sumagot ito ng yes, at sagot ni Rizal, "Then you don't need to have your eyes straight. You don't court the girls anymore." Ibig sabihin, kung kasal na siya, hindi na kailangan na perfecto ang kanyang mata para makapakit ng babae. Ngunit nagbiro rin ang negosyante. "But my wife wants my eyes to be
Pasaya ang pasyenteng negosyante. Pumayag si Jose Rizal na ayusin ang kanyang paningin. Inihanda niya ang mga instrumentong kailangan at isinagawa ang operation sa loob ng kanyang cabin sa steamer. So labis ang pasasalamat ng pasyente at pinayaran siya ng 50 silver pesos bilang tanda ng pagpapahalaga. Dumating ang steamer ni Rizal sa Manila Bay noong August 6, 1896 ngunit sa kasamaang palad, ang barkong Isla de Luzon na kanyang sasakyan na puntang Spain ay umalis na. Kaya inilapat niya sa Spanish cruiser na Castilla at doon naghintay sa susunod na steamer na nakatakdang bumiyahe sa Spain sa susunod na buwan. So bagamat bilang detained siya ng government, itinuturing siyang panauhin na sa cruiser. So isang espesyal na pagtrato. Minsan pa pinayagan ng marangal na kapitan ng barko na sumama ang asawa ni Rizal na si Josephine Bracken, pati ang kanyang mga kapatid at mga estudyante na nanatili sa pamilya Rizal sa Manila. So sa barko. Sa ganitong paraan, kahit sa mahirap at serious na situations, sikapan ni Rizal at ng kanyang family na mapanatili ang samahan at pagmamahal sa isa't isa. So, thank you for listening. I am by Almara Alcusain, the last reporting.